makara, korikara, ikimas. At siya ba'y nagagalit din sa kanyang sa kanyang satyo? Hindi. Tama po ba? Bakit? That's sinasabi ko, yan ang sinasabi kong dutiful. Same with our Lord. Kasi mayroong mga Kristiyano, pagka galit, lalo na pagka maggalit sila mag-asawa, naku, pareho sila hindi pupunta sa church. Kaya tapos, ang matindi pa naman, bakit ba tuwing Sunday, saka may mga jamang ganyan? Okay? Sa galing-galing, ganda aga mong gumising, nagpe-praise and worship ka pa, ang tagal-tagal mo mag-makeup, tapos ka na, kay ganda-ganda mo na. Okay? Nung palabas ka na ng pintuan, tumawag sa ketay mo yung tao sa Pilipinas, at may mga sinabi sa inyo, sinira ang araw mo. Okay na, hindi na pumunta sa church. Sira na ang araw ko. Okay? Tama po ba, mga kapatid? Nagtataka tayo minsan, no? Kung kailan may mga importanteng paglilingkod tayo sa Panginoon, kahit minsan magba-Bible study ka, o minsan gagawa ka ng mensahe, o minsan tutulong ka sa gawain, okay? Susuporta ka, o pupunta ka ng prayer meeting, or what else? Ano man yan? Diba? Yun pa yung eksaktong panahon, gagawa ng mga kalokohan si Satanas para sirain tayo, sirain ang mood natin. But a person who loved the Lord, okay, he obeys the Lord dutifully. Madalas ko nga pong sinasabi sa mga sa mga estudyante ko sa leadership training. Tandaan niyo, magkahiwalay ang personal at pananampalataya mo sa Lord. Ito mabigat kasi, mabigat. Parati natin itong minimix. At kapag ito minix mo, patay ka na. Parati kang titirahin ni Satanas, parati niyang kayang sirain ang araw mo at kaya kanyang i-paralyze at hindi ka na makapaglingkod sa Kanya. Amen. Many times in my early stage sa aking paglilingkod sa Panginoon, dumaan kami ng sister kayo sa maraming mga problema. And many times walang nakakaalam nun. Okay, in my early stage ng ating Lord of the Harvest. Okay, may mga problema kami na sister line ninyo, but I have to stand here and preach the gospel. And nobody notice it. Okay? At kadalasan, nandiyan nakaupo si Sister Loy mo, nakataon na kasi yan, at dahil medyo galit pa ako, nagpipreach ako, minsan tinititigan ko siya ng masama. Alright? At pagkatapos po nun, mga kapatid ko, that's true! Pagkatapos po nun, mga kapatid, okay, okay, natapos na yung aking preaching, sabi ko, Panginoon, salamat, nakasurvive ako. It's because of God's grace na lang. Amen. Okay? But I have to do it dutifully. You see? Why am I saying this? Sapagkat marami sa ating mga tao, okay, ang akala natin, pagka may problema tayo, wag na lang. Hindi ko na muna gagawin, sira na araw ko. No. If you really love the Lord, you will not mix up your personal life to your service, Amen. to your obedience. Amen. And many times, pagkatapos po ng gawain, alam po ninyo, konting ngitian na lang, konting kalabitan na lang. Nakita mo yung mensahe kanina, nag-usap sa atin, di ba? Oo nga. Now, this is what I'm telling you, mga kapatid. If you let the enemy, if you let the devil, okay, to destroy yung paglilingkod mo sa Panginoon, he can paralyze you, I'm telling you. At kapag nakita niya na ang mood mo ay nakakasama sa paglilingkod mo, sabi ni Satanas, patay ka na. Patay ka na sa akin ngayon. Simula ngayon, okay, kapag may gagawain ka, magpapagamit ka, hindi ka na magagamit. But listen, mga anak ng Diyos, is this good news to you? Amen. Amen? Huwag kayong maniwala na, ay, hindi pasok ang anointing sa'yo kasi may away kayo ng mister mo o ng mister. Huwag kang maniwala doon. Kaya nga mabiyaya ang Diyos eh. Amen. You can just ask the Lord, Lord, I need your blessing. Kasi I need to do this. Hindi naman, it's either Lord, gagawin ko to o hindi ako pupunta. Mag-usap na lang kami maghapon, mag-away na lang, hamunin ko na lang siya. Doon mo makikita ang Diyos mabiyaya. It's not because of you, it's because of Him. Amen. People will be blessed kahit naiinis ka doon sa asawa mo. O meron kang bagay na daladalang kabigatan ngayon. People will still be blessed for you. Amen. Why? It's because of you, not of you, but because of the Spirit working in you. It's the grace of God.
the grace of God. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki ngayon ng kalinggo kasi. Okay? Kaya wag natin isipin, kinakailangan ako'y malinis na haharap. At walang, no, wag. You wanna do that? Actually, may mga pagkakataon talagang meron ka pang dala-dala kahit wala ka namang kaaway. Tama? And still people are blessed with you. Amen. You see? So gusto ko maunawaan po natin. If you really love the Lord, you will serve Him dutifully. Amen. Amen? Amen. Okay? Next, hallelujah, is malalaman mo when your service is out of loving obedience, well, we will obey His command cheerfully. Amen. I mean, when you say cheerfully, we're not saying na parati kang nakangiti. Okay? But listen, okay? Hindi naman natin maaalis yung mga ngiti ka pagka cheerful ka. You're glad, genki ka, parati mataas ang balikat mo, hindi nakabagsak ang balikat mo. Oo, yun. Di ba? Ang isang tao pagka bagsak ng balikat, naku, may problema yan. Okay? Parating, you're always excited sa ginagawa. Kaya nga tinayo, one time sa 1 Corinthians, sabi ni Jesus, sabi ni Paul, sabi niya gano'n, give unto the Lord cheerfully. Diba? Give with a cheerful heart. Sabi niya gano'n. Cheerfully. Kinakailangan cheerful ka sa pagbibigay mo. Why? Kasi tingnan po ninyo, malalaman natin kapag ang tao nagbibigay ng hindi cheerful. Okay? Ano yun? Minsan, kadalasan ko ano lang yung mabunot niya, ilagay. Hindi ka cheerful dyan, kapatid. Bakit? Hindi mo pinagandaan eh. Gusto ko maunawaan nyo, isang taong cheerful, okay? Kapag ka siya ay gumawa ng isang bagay, pinagandaan niya yan. Cheerful siya ron eh. Pinag-isipan niya yun. Pero kung gagawin mo yun ng bara-bara, hindi ka cheerful doon. Naintindi mo yung sinasabi ko? Okay? Kunyari, kahit sabihin natin, itong linggo ito, magbibigay ako hako juyen sa offering. Cheap mo, no? Pero okay na rin. Sa hako juyen. May juyen pa, no? Okay? Okay, so tingnan natin, may juyen. 110 yen. Okay? May tax pa, ha? 10% tax. Magaling. Okay? So, hako juyen lalagay ko ngayon. So, Lord, you bless this. In Jesus' name. Tapos bumili ka ng sobre, nagkakahalaga na ni Hakim. Okay, biro lang yun. Ginigising ko lang ang damdamin nyo. Now, tapos nilagay mo ngayon, nung Sunday na yon, sa offering bag. And that is what I call cheerful giving. Cheerful giving is not yung, ako, ayan na, malapit na yung malapit na yung bag, malapit na yung okay? O kaya naman, nagbilang ka muna. Tapos ang ginawa mo, binalik mo ulit, kumuha ka na lang sa coin purse mo. Hindi pa rin po yung cheerful giving. I'm telling you, mga anak ng Diyos. Okay? Gusto ko maintindihan natin dito na cheerful giving is, katulad ngayon, hindi pa tayo hindi pa tayo, mamaya mag-o-offering tayo. I want you to prove, magkano ibibigay ko ngayon kay Lord sa offering ko? Pag-isipin mo yan. Ganon din yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung talagang mahal mo siya, planuhin mo ang lahat ng mga bagay para sa Kanya. And that's cheerful obedience. Hindi yung kahit saan lang ako ilagay ng Panginoon, okay lang, kahit saan ako iaturo ng aking leader, doon na lang ako. Hindi. Ano ba yung talagang nasa ng puso mo? Gusto mong gamitin ka ng Panginoon?